sa lahat, pagnanakaw ng mga cellphone sa isang tindahan sa Cebu sa pulsa CCTV. Sumampa pa sa istante ang magnanakaw habang sinusungkit ang mga nakadisplay na cellphone. Sa Cavite naman, isang lalaki ang bigla na lang pumasok sa tindahan ng litsong manok. Pwersahan niyang pinapasok sa banyo ang isang empleyado bago nilimas ang laman ng kaha. Naresolba kaya ang mga nakawang yan? Abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-25 araw ng Setyembre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Vice President Sara Duterte tinabla ang panawagan ng ilang mambabatas na magbitiw siya sa pwesto. Kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi ako aalis dito. VP Sara, nagmatigas pa rin dumalo sa pagdinig kaugnay ng budget ng kanyang opisina. Paanukalang 2025 national budget certified as urgent na, kaya sisikaping ipasa ng Kamara ngayong gabi. Isang mahalagang personalidad sa mga iligal na operasyon ng Pogo, pinangalanan na ni dating Bamban Mayor Alice Go. Senators Alan Peter Cayetano at Mig Zubiri nagkasigawan at nagkahamunan pa sa sesyon tungkol sa karapatang bumoto ng mga taga-Embo Barangay. Anong gusto mo? Sa Naik, Cavite, lalaking paulit-ulit umanong minolestya ang 13 anyos niyang anak, timbog matapos isuplong ng kanya mismong misis. Mag-ina sa Leyte, sinaksak ng kanilang padre de pamilya. At lalaking idineklarang patay sa India, biglang bumangon at nabuhay. Paano yan nangyari? Nagkataasan ng boses at muntikan pang magsuntukan sina Senators Mig Zubiri at Alan Peter Cayetano. Nagkainitan sila nang biglang palutangin ni Cayetano ang resolusyon tungkol sa karapatang bumoto ng 10 barangay na dating sakop ng Makati City pero Taguig na ngayon. Nasa frontline ng balitang niya, si Mayan Los Baños. Huwag mo akong sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka pa eh. Anong gusto mo? Yan ang nagva-viral ngayong sigawan at hamunan kagabi ni Senator Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri. Inawat naman sila ni Senators Pia Cayetano at JV Ejercito. Nagsimulang uminit ang usapan ni Zubiri at Cayetano nang talakayin ang tungkol sa karapatang bumoto ng 10 Embo Barangay na dating Makati City at ngayon sakop na ng Taguig. Bago ang kanilang sagutan, hiniling ni Cayetano sa plenaryo na aprubahan ang Concurrent Resolution No. 23. Sa ilalim niyan, hinihikayat ang COMELEC na isama sa 2 legislative districts ng Taguig ang Embo Barangay sa may 300,000 na residente. The issue here is very basic. It's representation. It is suffrage. The people of the Embos will be very grateful that we gave them the choice, di ba? Sinong gustong tumakbo at sinong gustong nilang iboto. Wala naman daw problema dyan si Zubiri, pero wala raw sa agenda ng Senado kahapon na pag-usapan ang resolusyon kaugnay sa Embo Barangays. Gusto rin itong ipaalam ni Zubiri kay Senator Nancy Binay na kilalang taga Makati City. Can I ask for just a 1-minute suspension, she's calling. 1-minute suspension lang, Mr. President. Session is suspended. Ang hininging 1 minutong suspension, umabot ng 6 na minuto. Dito na nangyari ang sagutan sa viral video. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pumoto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko eh. Humupa naman ang tensyon nang magbalik ang sesyon. Dito'y pinunto ni Zubiri na total wala naman sa agenda ng Senado ang usapin ng pagboto ng mga taga-Embo Barangay, baka pwedeng bukas na lang nila ito pag-usapan para masupag-aralan pa. Ang akin lang sana, explain sana sa amin ano itong pag-usapan natin. Yun lang. Biglaan eh. We don't wanna be like other establishments na ano lang tayo, in the midnight hour we're passing measures.
Baluarte ng mga Cayetano ang Taguig lalo't misis si Senator Alan Cayetano, si Taguig Mayor Lani Cayetano. Pero giit ng senador, wala silang interes. Pwede naman kasing kumandidato daw ang kanyang asawa kahit pa wala ang resolusyon. Never po ako nagpalusot ng kahit anong bill sa kahit anong oras. Sabi ko, gusto mo explain? Sabi niya, bukas na. Sabi ko, I don't wanna take the risk. Nakita niyo naman yung mga ulan ngayon, kung bumagyo bukas at mag-adjourn tayo. Sa huli, nagkapatawaran din ang dalawa. If I raised my voice, it's because, it didn't have to go that way. And I apologize if I raised my voice. Okay? Ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. So if you're apologizing for raising, I also apologize for raising my voice, my friend. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nangyayari namang nagpapasa ng resolusyon na hindi kasama sa agenda ng Senado. Si Senator Binay naman, nagtataka sa timing ng resolusyon ni Cayetano. Kung kailang magpe-pray. At saka bakit? Tara isa din nagtataka tayo kung kailan nakaalis na tayo sa building. Inadopt din ng Senado kagabi ang Concurrent Resolution number 23 at dahil hindi naman ito batas, ang tanging magagawa lamang ito ay maipaabot ang panawagan ng Senado sa COMELEC na hanapan ng paraan kung paano makakaboto ang mga residenteng sakop ng nasabing 10 EMBO barangays. Mahalaga daw na maipaabot agad ito ng Senado sa COMELEC dahil sisimulan na ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nanindigan si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na wala siyang koreksyon sa operasyon ng Pogo sa bansa at lalong hindi raw siya protektor ng Pogo. Tingin ni Acorda, tila may mga nagbabaligtad ng kwento kaya pilit siyang inuugnay sa issue. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nanindigan si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. na wala siyang kahit na anong koneksyon sa operasyon ng Pogo sa bansa. Ito'y matapos ilabas sa pagdinig ng Senado kahapon ang ilang larawan ni Acorda kasama ang mga personalidad na iniuugnay sa Pogo. Kabilang na ang kapatid ni Alice Go na si Wesley Go. Gayon din si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Mayroon ding picture si Acorda kasama si Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Go, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Giit ni Acorda, hindi dapat gawing basihan ng mga litrato para idikit ang pangalan niya sa maanumalyang operasyon ng Pogo. You know, what is the stand of the government during that time? And kahit na that is the stand of the government during that time, hindi ko po alam na may Pogo operation si Mr. Yang. I never tolerated or transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa illegal. Hindi rin daw siya kailanman matatawag na protektor ng mga Pogo. Siya pa raw mismo ang nag-utos na imbestigahan at kalaunan ay magkasa ng operasyon laban sa Pogo Hub sa Bambantarlac noong Marso. Sabi pa ni Acorda, masakit na tila nahusgahan agad siya dahil lang sa mga pinakitang larawan. Siyempre rin kasi ang paglutang ng mga larawan sa binunyag ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na may dating PNP Chief na sangkot sa pagtakas ni dating Mayor Go palabas ng bansa. Tumatanggap din daw ng buwan ng payola mula sa Pogo ang di pinangalan ng ex-PNP Chief. Pero kalaunan, kumambyo si Villanueva at sinabing chismis lang daw ang kanyang mga sinabi. For 37 years, I tried to keep my records clean. Pero just for one picture or many pictures and with so many innuendos, nasira agad. Pero kasama na yan sa serbisyo. Tingin ni Acorda, tila may mga gustong baliktarin ng kwento, kaya pilit siyang iniuugnay sa Pogo. If I am going to live another life, at despite all the setbacks na meron ako ngayon, I will still do the same thing for the sake of our national security. Sabi ni Acorda, handa siyang humarap sa Senado para linisin ang kanyang pangalan. Pero sa ngayon, wala pa raw siyang natatanggap na formal na imbitasyon para dumalo sa pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tinukoy raw ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go ang isang mahalagang personalidad na sangkot umano sa iligal na Pogo sa bansa. Ang sinabi raw na pangalan ni Go, tugma sa teorya ng komite ng Senado. Nasa Frontline balitang yan si Camille Samonte.
Isang mahalagang personalidad ang pinangalanan ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go sa isang executive session sa Senado kahapon. Yan ay matapos sabihin ni Go na handa siyang pangalanan ang most guilty sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, tugma ang personalidad na tinukoy ng dating alkalde sa teorya ng Senate Committee. Hindi muna idinetalye ni Hontiveros ang pinangalanang personalidad, pero hindi raw ibig sabihin nito ay kontento na sila sa mga nakuhang impormasyon mula kay Go. Kung si Senator J.V. Ejercito naman ang tatanungin, may napala naman ang komite sa executive session. May icebreaker tayo kay paano magsalita siya ng totoo kaysa naman lagi na lang I invoke my right at ayaw magsalita. Tingin pa ni Ejercito, maaaring maging state witness si Go kung isisiwalat niya ang tunay na mastermind sa mga pogo. Kumbinsido ang senador na hindi si Go ang nagpapatakbo ng mga ito dahil nasa likod umano nito ay isang international crime syndicate. Yung ganito kalaking operation, importante lang sabihin niya sana kung sino at di rin natin masisi na may takot ito sa banta sa buhay niya dahil kung international crime syndicate ito, alam naman natin walang takot yan na pumatay. Yun naman importante, malaman natin yung pinakapuno di ba? Ako naniniwala baka pon lang ito yung mga yung mga babaeng ito Nakadepende pa rin daw sa Department of Justice kung maituturing na mahalaga at kung totoo ang mga ibubunyag ni Go. Hindi naman sinabi ng mga senador kung may sangkot na Pilipino at opisyal ng gobyerno sa mga pogo. Pero maaaring nabanggit na raw ang pangalan ng mga nakaraang pagdinig. Meron siyang sinabihang pangalan. Hintayin na lang natin kung madesisyonan ng komite na i-share sa inyo. In fact, hindi naman siguro, parang alam niyo parang nabanggit na ba during the hearing? Umaasa naman ng mga senador na mas marami pang impormasyon na makukuha kay Go sa susunod na executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Isang dating kawani ng Department of Education ang lumutang sa Kamara para isiwalat ang umano'y tangkang pagbibigay sa kanya ng pera ni Vice President at nooy DepEd Secretary Sara Duterte para raw impluwensyahan ang kanyang desisyon. Sinagot naman niya ni VP Sara sa isang press con at hinamon ang dating kawani na maglabas ng ebidensya. Nanindigan din ang Vice Presidente na hindi siya bababa sa pwesto sa kabila ng mga panawagan ng ilang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I do not know. Sa ikalawang pagdinig ng House Committee on Good Governance tungkol sa issue ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd kanina, humarap sa mga mambabata si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Umupo siya bilang dating hepe ng Procurement Entity at Human Resources Office ng DepEd noong kalihim pa si VP Sara. Pagbubunyag ni Mercado, 9 na beses daw siyang pinadalhan ng envelope ni VP Sara na may laman daw na 50,000 pesos na tseke. Pinadaan daw ito kay Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Inusisa tuloy ng mga mambabatas kung para saan ang pera. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if or should I say it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Bukod sa issue ng envelope, inakusahan din ni Mercado ang DepEd na nagka-hocus-pocus sa mga bidding noong panahon ni VP Sara. October 2023 daw nang mapilitan siyang mag-resign matapos questionin ang pumalyang bidding sa computerization program ng DepEd. Kinausap daw siya noon ni dating DepEd Assistant Secretary Ron Monsayak na hayaan na lang mag-usap-usap ang mga bidder, pero pinabulaan na ni Monsayak ang aligasyon ni Mercado. Ba't naman ho ako mag-uutos ng illegal sa isang USEC na head of procuring entity na may mga kasamang tao na hindi ko man lang kilala? Gaya ng naunang pagdinig ng komite, hindi ulit dumalo sa Kamara si VP Sara. Pero sa isang press con kanina, iginiit niyang puro kasinungalingan ang sinabi ni Mercado. Paniwala ng Vice Presidente, gusto lang daw gumanti ni Mercado matapos si Bakin sa DepEd. Nahuli daw siyang nagsosolicit ng pera nang walang pahintulot at kumuha ng teaching position para gawing executive assistant niya. Hamon pa ni VP Sara kay Mercado, maglabas na lang ng ebidensya. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. I think hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya
kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. Ipinaliwanag din ni VP Sara kung bakit hindi na siya nagpakita sa House Committee on Good Government. Una, wala raw kasing sapat na basehan ng gumugulong na pagdinig. Wala rin daw sa batas na obligado siyang humarap sa anumang pagdinig ng komite. At wala rin daw sa kapangyarihan dapat ng Kongreso na mag-usig gaya ng ginagawa sa kanya sa komite. Lalo't nakabinbin na ang ibang kaso sa Korte Suprema at hindi na dapat tinatalakay sa Kamara. Dahil in aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation. Ibig sabihin, pwede humindi ang tao, di ba? Kasi, ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit nyo ko pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ayon naman kay Committee Chairman Joel Chua, posibleng makasuhan ng plunder o pandarambong si VP Sara dahil sa kinikwestiyon na confidential funds ng OVP. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Tila ipinagkibit balikat naman ito ng bise. Kumbinsido raw kasi siya na pakulo lang ng Kamara ang investigasyon para ipa-impeach siya. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ayon pa sa bise, 2 patibong ang nilatag ng mga taga-Kamara para patalsikin siya. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tukok ka. Sa huling nanindigan si VP Sara na hindi siya magpapakita sa anumang pagdinig sa Kamara. Hindi rin daw siya aalis sa pwesto. Kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito. Magkasabay na nangyari ang pagdinig ng komite at presko ni VP Sara kanina. Kaya nang malaman naman ang aligasyon ng bise, nagdesisyon si Mercado na ipakita mismo ang envelope na pinadala umano ni VP Sara. The envelopes where the money was. Comsec? So it's 9 envelopes. Kuha po yung envelope. So it says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng vice president, di ba? It's very painful. Itinanggi rin ni Mercado na nanguna siya sa pagsolicit. Tanging equipment lang daw ang na-turn over sa DepEd at hindi cash. Inaasahang magpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Good Government Committee tungkol sa budget utilization ng DepEd at OVP kahit pa nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Usapang budget pa rin, pinamamadali na ni Pangulong Marcos ang pagpasa sa 2025 proposed national budget. Kaya ang Kamara, paspasa na ang deliberasyon ngayong gabi. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa Frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong ahensya na ang pinagdedebatehan sa Kamara? Julius, budget ng Department of Health ang nakasala ngayon sa plenaryo. Pero kani-kanina lang ay agarang tinerminate ang interpellations para dito. Katunay, narinig nga natin, medyo tumaas ang boses ni House Deputy Majority Leader Janet Garin habang sinasamahan niya sa mosyon si House Deputy Minority Leader Paul Daza para i-terminate yung naturang budget. Kung hindi tayo nagkakamali, ay nagbibigay ngayon ng turno and contra speech si House Minority Leader Nonoy Libanan. Yan ay matapos ng tapusin ang interpellation sa budget ng Health Department. At dahil nga pinamamadali na ng Pangulo, tinapos na rin dinggin ang budget ng Office of the Vice President, dumaluman si VP Sara Duterte o hindi.
Kahit kaliwat kanan ang mga kontrobersyal na pagdinig sa Senado at Kamara, tiniyak ni Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez na ipapasa nila ang 2025 national budget sa lalong madaling panahon, ang target bago magpasko. Sinabi ito ng dalawang lider matapos dumalo sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kaninang umaga na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Katunayan, ngayong araw target ng Kamara na ipasa ang bola sa Senado. Mamayang gabi po, maipapasa natin po yan on third and final reading and ready for transmission in short order to the Senate. Kaya itong pinaka-importanting batas na hinaharap natin po sa Kongreso at tas yung kumpiyansa ko na ito ay may tatapos natin itong gabi dahil sa pagka-certify ng Malacanang urgent. Magugunitang ilang beses inisnab ni Vice President Sara Duterte ang mga pagdinig ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President. We'd like to very much see the Vice President, but she selected to absent herself and she has sent us letters explaining why, but of course, we would most appreciate her presence. Ang Senado naman, nakaabang na sa isusumiting bersyon ng Kamara ng national budget para sa 2025. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo kaugnay ng mga line item veto. Sa isang press conference kanina, nanindigan si VP Sara na wala pa rin siyang balak dumalo sa deliberasyon ng Kamara. Sa Senado na lang daw siya pupunta. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Kahapon, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. Sa huling araw ng budget deliberations ng Kamara, tuloy ang pagdepensa ni House Appropriations Committee Vice Chairperson Zia Alonto Adyong sa pondo ng Office of the Vice President kahit walang kinatawan ang naturang tanggapan. Si Adyong ang sponsor ng OVP budget. We will continue because we cannot delay any further the process of approving the House version of the General Appropriations Bill. It would have been easier for me, to be honest, to sponsor the budget of the OVP had they been so cooperative. No? I personally have my own concerns, no? Concerns that I would like to be clarified with. Well, it's kind of frustrating, to be honest. Noong Lunes, sa halip na dumalo sa deliberasyon, binisita ng bise ang ilang grupo at lokal na opisyal sa Daet Camarines Norte. It's how you manage yung priority. She can visit those areas anytime. The process that we are doing right now is not just a privilege given to the House of Representatives. This process is actually a way to uphold the check and balances of the three branches of government. Higit 730 million pesos ang inirekomendang budget ng OVP at ngayon nakabinbin sa plenaryo. Thank you very much, OVP Media. Salamat. At matapos ang halos 45 minuto, lusot na sa ikalawang pagbasa ang 2025 budget ng OVP. Pero hindi pa natatapos dyan ang proseso. Maaari pang amyendahan ang pondo sa ikatlo at huling pagbasa nito. Sinabi kanina ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na gusto pa niyang tapyasan ang pondo para maging higit 529 million pesos na lang. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Kinumpirma ng PNP Bicol Region na 2 gabing nag-check-in sa isang resort sa Calaguas Island si Vice President Sara Duterte. Pero giit ng bise, wala na siya sa beach nung nagsimulang deliberasyon ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The
actually waited for 17 hours since 17 oras sinintay ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte pero ni anino niya ay hindi dumating sa plenary debate tungkol sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Kasabay niyan, kumalat online ang mga litrato ng bise na nasa beach siya sa Calaguas Island. Marami tuloy ang nadismaya kaya ang OVP naglabas ng paglilinaw. Una, paninira raw at fake news ang balitang nasa beach si VP Sara habang tinatalakay ng Kamara ang kanyang budget. Ano bang totoo? Base sa report ng PNP Bicol Region, September 21, Sabado, nang mag-check-in sa I Love Calaguas Resort si VP Sara. May mga litrato pa siya sa beach. September 23, Lunes, araw kung kailan ginanap ang budget deliberation. 6:28 AM pa lang daw ay nag-check out na sa resort ang bise. Ibig sabihin, totoo namang wala na siya sa beach ilang oras bago nagsimula ang budget deliberation sa Kamara, bandang alas 10 ng umaga. Tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 AM. By the time na nag-hearing sila sa budget, 10 AM, nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinsons. Habang pinag-uusapan sa Kamara ang pondo ng bayan, nag-iikot si VP Sara sa mga historical landmark at cultural heritage ng Camarines Norte. Bumisita rin siya sa mga barangay para alamin ang problema sa access sa medical care at problema sa kuryente at tubig. Bukod pa riyan, tinawag din ng OVP na fake news ang balitang pinaghintay ni VP Sara ng 17 oras ang mga mambabatas. Sa Facebook post ng OVP, ipinakita ang sulat na may petsang September 11, 2024 kung saan nakasaad na iniwan na nila sa Kamara ang deliberasyon ng kanilang budget. September 16 nang matanggap ang sulat na yan ng opisina ni Congressman Zia Alonto Adyong na siyang budget sponsor. Ano bang totoo? Totoo namang may sulat na ipinadala ang OVP. Yun nga lang, walang direktang nakalagay na hindi sila dadalo. Ang nakalagay lang, hahayaan ng OVP ang Kamara sa usapin ng budget. It does not say that she will not participate with our processes. It does not say that she will not attend. It does not say that she will send an authorized representative. So I don't think the September 11 letter would be any indication of what transpired yesterday. Pero kahit nagpadala na ng sulat ang OVP, sa video na nakuha ng News 5 sa talumpati ni VP Sara sa Camarines Norte, lumalabas na alam niya pa rin hinahanap siya sa Kamara. Nahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Pakisabi na lang nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, 2 konsyal ng Maynila nagkagirian din sa gitna ng sesyon. Sa India, lalaking idineklara ng patay, paano biglang nabuhay? At Journey vocalist Arnel Pineda, suportado ng kanyang bandmates sa gitna ng posible niyang pag-alis sa banda. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang lalaki sa Cavite dahil sa pangmomolestya umano sa menor de edad niyang anak. Ginagawa raw ng suspect ang kahalayan tuwing nasa trabaho ang kanyang misis. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Visa ng warrant of arrest, ikaw ay aming inaaristo sa salang rape by sexual assault.
Sa loob mismo ng kanyang inuupahang bahay sa Naik, Cavite, inaresto ng Quezon City Police ang lalaking yan. Wanted ang suspect matapos umanong paulit-ulit na molestyahin ang 13 anyos niyang anak na babae. Ang nanay mismo ng biktima ang nagsumbong sa mga pulis. Base sa investigasyon, sa Pangasinan naganap ang krimen. Iniiwan daw doon ng kanyang nanay ang biktima at kanyang kapatid para makapagtrabaho. Bumabalik yung nanay every weekend na kasi itong nanay nagtatrabaho bilang babysitter. So yung mga pagkakataon na wala yung nanay, dito nagaganap yung pagmumolestya ng ama ng biktima. Ditong Abril lang, nakapagsumbong ang biktima sa kanyang ina. Itinanggi naman ng suspect ang krimen. Wala pong katotohanan po yun. Alam mo na may warrant dapat sa'yo? Hindi ko po, dito na lang po nalaman sa Manila. No? Nakakulong na ang suspect sa Anonas Police Station. Maharap siya sa reklamong lascivious conduct at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Patitindahan ng lechong manok ninakawan ng isang lalaki sa Bacoor, Cavite ang sospek na pag-alamang sinisanteng empleyado ng naturang tindahan. Nasa Frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Nakatayo lang ang empleyado sa tindahan ng lechong manok sa Bacoor, Cavite nang lapitan siya ng isang lalaking nakahood at face mask. Sa pilitang pinapasok ng lalaki ang empleyado sa banyo. Paglabas muli ng lalaki, binuksan niya ang kaha ng tindahan at kinuha ang kita nito nga abot sa 21,000 pesos. Sandali pa siyang bumalik sa banyo bago umalis na parang walang nangyari. Nakahood siya, naka-face mask, then dala siyang weapon, hindi lang malinaw kung panaksak o baril, pero according to sa employee natin, parang kutsilyo daw. So, from the looks of it, nakahood siya, tinakpan niya yung mukha niya, paikot-ikot siya sa area, tinimingan niya na walang ibang empleyado kundi nag-iisa. So, mukhang pinlano niya. Sa backtracking ng CCTV, nasundan ang mga dinaanan ng suspect. Natuntun siya at inaresto ang suspect sa Imus, Cavite. Lumalabas na sinibak na empleyado ng tindahan ng lechong manok ang suspect. Habang wala pa lang sweldo tong batang to, pinapautang siya ng pinaka-manager every time na mag-duty siya. Laging kulang yung sales ng stores. Hindi na itinanggi ng suspect ang krimen. Pinagsisihan ko na po yun. Pinagsisihan ko po hanggang ngayon. At araw-araw po yun. Napangunahan lang po siguro ng galit. Hanggang ngayon po nagsisisi pa rin. Alam ko po sa sarili ko na hindi ko dapat ginawa yun. Maharap sa kasong robbery ang suspect na nakakulong sa Bacoor City Police Custodial Center. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Walang cellphone kaya nagnakaw ng cellphone ng iba ang isang menor de edad sa Sibonga, Cebu. Ang insidente niyan nakuhanan ng video sa Frontline Report ni John Aroa. Sa pool sa CCTV ang dahan-dahang pag-akyat ng lalaking yan sa istante ng isang cellphone repair shop sa Sibonga, Cebu, pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Binuksan niya ang isang sliding glass saka isa-isang dinukot ang mga nakadisplay na cellphone. Hinalugog din niya ang isa pang lalagyan saka pumitik pa ng 2 cellphone. Matapos nito ay mabilis siyang sumibat. Kinaumagahan na nadiskubre ng may-ari ng shop na kulang-kulang na ang kanilang paninda. Napaka-stressful talaga. Di namin alam kung anong mga unit yung nanakaw. Kanino yon? Dahil 2 doon sa mga cellphone na nanakaw, may-ari. 6 na cellphone ang natangay ng suspect, kaya ang kuhang yan ng CCTV, ipinost ng may-ari ng tindahan online. Dito na nakilala ang lalaki na isa pa lang minor de edad. Mismong ang kapatid din ng suspect ang nag-message sa biktima para isumbong ang kapatid. Nang pumunta ang may-ari ng shop sa bahay ng magkapatid, naisauli ang mga tinangay na cellphone na pag-alaman ding dating customer ng biktima ang 15 anyos na lalaki. Sabi niya sa amin, wala raw siyang cellphone kaya napilitan siyang magnakaw. Sa huli, pinatawad nila ng biktima ang binatilyo. Kawawa din kasi, binigyan na lang namin ng second chance, baka magbago. Kawawa siya pero nakakainis talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Ransyada na tayo ng mga showbiz balita ngayong Miyerkules. All-out support ngayon si Journey keyboardist Jonathan Cain at drummer Dean Castronovo sa kanilang kabandang si Arnel Pineda. Kasunod yan ng kontrobersyal na performance ni Arnel sa Rio de Janeiro, Brazil last week.
Sa IG post ni Jonathan, sinabi niyang hindi dapat umalis si Arnel sa banda. Nagpahayag din siya ng pagmamahal at pasasalamat kay Arnel na nakasama nila sa nagdaang 16 na taon. Sabi naman ni Dean sa FB, biological instrument ang boses at kadalasan hindi talaga ito nakikisama dahil sa iba't ibang dahilan. Kaya hindi niya maintindihan ang mga batikos kay Arnel. Sabi pa niya, and we quote, "Back off trolls, you are messing with my family now, and I am a rabid protector of my own," end of quote. Last Sunday lang nang maghayag ng kanyang pagkadismaya si Arnel sa naging performance niya sa Brazil. Ilang beses niyang hindi naabot ang ilang bahagi ng kantang Don't Stop Believin'. Dahil dito, handa raw siyang umalis ng banda sakaling may 1 milyong papabor dito. Susunod, 2 konsehal ng Maynila nagkagirian sa gitna ng sesyon. Lalaking nanghalay ng bata, hinuyog at sinunog ng buhay sa Brazil. At sa India, lalaking dineklarang patay na, paano biglang nabuhay? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkagirian sa sesyon ng Manila City Council ang punot dulo niyan pagpasa ng budget ng lungsod para sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sa taasan ng boses at tulakan, nauwi ang komprontasyon ng mga konsehal ng Manila City Council kahapon. Ang nagkakaalitan, sina Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Maya-maya, lumapit ang 2 konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli silang nagsagutan. Ang ugat ng girian, niratyada raw ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang panukala sa ikatlot huling pagbasa ng konseho. Nag-issue raw ang aming mayora, Hani Lacuna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman kami, bakit kailangan maipasa na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktubre. Na supposed to be, dapat dito nagkakaroon ng public hearing at tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. Para kay Manila Councilor Joel Villanueva, malinaw na politika ang dahilan sa mga nangyayari sa kanilang konseho. Lalo't hayag na ang pagpanig ng kanilang kampo kay dating Manila Mayor Isko Moreno na tatakbong muling alkalde ng lungsod sa 2025 elections. Dinepensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Si Lim ang pumalit kay Councilor Lacuna bilang Appropriations Committee Chairman bago magkagulo sa sesyon. Giniit niyang legal ang proseso kahapon. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity. Of course, tuloy-tuloy yung ating mga services. So kapag meron hong urgency na request so ang local chief executive, tignan ho natin sa local government code, sa internal rules of procedure. Yan ho yung naging basihan ho po namin kahapon. Noon lamang Hulyo, kinwestiyon ng kampo ni Villanueva hanggang sa korte ang umano'y secret session ng konseho kung saan tinanggalan daw sila ng mga komite. Sinagot ito noon ni Servo sa pamamagitan ng isang madamdaming talumpati at saka nag-walk out. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Arestado ang isang lalaki matapos saksakin ang mismong live-in partner niya at kanilang anak sa Capuocan, Leyte. Base sa
investigasyon, halos isang buwang hindi umuwi ang suspect sa kanilang bahay hanggang sa dumating siya noong linggo. Saka sila nagkaroon ng pagtatalo ng kinakasama. Dito na sinaksak ng suspect ang live-in partner. Sinubukan umawat ng kanilang anak pero pati siya ay sinaksak din. Problema sa pamilya ang itinuturing na motibo sa krimen. Kusa naman ng sumungko ang suspect matapos isumbong sa mga pulis. Mahaharap siya sa reklamong attempted murder. Susunod, lalaki biglang nabuhay matapos ideklarang patay sa ospital sa India. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa India naman, nagulantang ang mga tao nang biglang nabuhay ang lalaking dineklara ng patay. Bulagta at walang pulso ang lalaking yan nang datnan sa banyo ng isang ospital. Siya si Rakesh Kumar. Sinuri si Rakesh sa mga doktor at dineklarang patay. Nang ihanda na ng mga staff ang labi para sa autopsy, bigla na lang daw itong bumangon. Pati ang mga pulis na kukuha sana sa bangkay, nagulat nang maglakad si Rakesh palabas ng ospital. Yun pala, hindi pa siya patay, kundi sadyang lasing na lasing lang. Kaya nakatulog sa loob ng banyo. Iniimbestigahan na yan ng ospital. What's up mga kapatid? Kinlaro ng One Sports na hindi kanila ang edited screenshot ng poster na nagsasabing pumanaw si Alyssa Valdez. Ito po ay fake news at hindi One Sports ang nag-publish ng post. Kinlaro din ng network kay Alyssa mismo ang naging sitwasyon. Sinasabi din nila na sana ay hindi nagpapakalat ng false information ang mga fans at tao tungkol sa mga atleta. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamarang Panukalang nagbibigay ng prangkisa sa Manila Electric Company o Meralco. Sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting, lusot ang House Bill 10926 na nagbibigay ng 25 taong prangkisa sa Meralco. Bago aprobahan sa second reading, pangunahing tinalakay ang presyo ng kuryente, usapin sa nuclear energy at tamang pamimigay ng serbisyo sa mga customer. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Posible raw maharap sa kasong kriminal ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Prioridad daw ng Department of Justice ang panagutin si Yang kaysa ipa-deport siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Hindi raw muna ipade-deport ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang. Yan ang binigyang diin ni Justice Secretary Boying Remulla matapos aminin ni Yang sa pagdinig ng Senado kahapon na siya ay isang Chinese. Bukod daw sa kasong paglabag sa immigration law, sasampahan din siya ng mga kasong kriminal. Sa Senate hearing kahapon, naisiwalat na walang hawak na Philippine passport si Yang at pineke niya ang kanyang Filipino birth certificate para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Sinabi rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO na may kinalaman sa mga pogo sa bansa si Yang. Ang pinaka-convenient talaga i-deport if drop lahat ng cases. Kaya lang, what will it solve? It will not solve anything at all. Kailangan talaga malaman natin kung hanggang saan yan. Tsaka maparusahan talaga. It has to go with punishment para hindi maulit. Nasa kustodiya ngayon ng PAOK si Yang.
matapos maharang sa NAIA noong nakaraang linggo. Ngayon po ay meron siyang mga pending cases sa Bureau of Immigration. Meron siyang deportation case for misrepresentation and undesirability kasi doon po sa investigation nakakita po ang PAOK at ipinadala po ito sa Bureau of Immigration ng information na gumagamit po siya ng identity ng isang Pilipino doon po sa mga business transactions niya. And he is actually a Chinese national. Sinisilip na rin ng DOJ ang mga negosyo niya. Sa intelligence report kasi ng PAOK, napagalamang may underground pogo operation sa kanyang steel company. Yung warehouse, yung possible pogo, para tingnan kung anong mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya. No? Pati yung mga land ownership issues, no? Dahil nga nameke siya ng kanyang pagka-Pilipino at nakakuha siya ng mga ID at ginamit niya yung kanyang pagka-Pilipino upang magmay-ari ng mga korporasyon at ng mga lupa. So pati yung tinitingnan natin. Si dating Bambantarlac Mayor Alice Go naman, posibleng maharap sa kasong falsification of document dahil sa pagkuha ng Philippine passport gamit ang peking birth certificate. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hawak na ng Bureau of Immigration ang 7 undocumented Chinese na hinuli sa Navotas Port. Inaresto ng Philippine Coast Guard ang 7 Chinese sa sakay ng dredging vessel na MV Sangco 1 noong September 15. Nabistong wala mga kaukulang dokumento ang mga Chinese habang nagsasagawa ng dredging operation sa bansa. Nakakulong na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang mga Chinese habang pinoproseso ang pagpapadeport sa kanila. Naungkat sa plenaryo ng Kamara ang pondo ng DPWH para sa mga flood control project. Taon-taon daw na lumolobo ang budget dyan pero taon-taon ding problema ang baha. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. More than double yung pang projects natin. Pero hindi naman po natin yan nararamdaman. In fact, lumalala po yung flood. Hindi po ba? Yan ang buwelta ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro sa budget deliberation ng Department of Public Works and Highways. Sa gitna yan ng lumolobong pondo ng ahensya para sa flood management. Noong 2022, may 128.9 billion pesos na pondo ang DPWH sa flood management. Halos dumoble yan sa 244 billion pesos ngayong taon. At sa 2025, higit 200 bilyong piso ang kanilang proposal para sa programa. Hiwalay pa raw yan sa flood structures sa ilalim ng SIPAG at basic infrastructure programs ng DPWH. Baka dapat na i-review natin itong mga projects na ito. Baka hindi naman ito yung sagot doon sa mga problema natin sa pagkontrol ng baha. Sana po sa dami ng mga projects na ito, hindi na natin maranasan by 2025 yung mga ganong kalala. Sagot naman ni Surigao del Sur 1st District Congressman Romeo Momo Sr. na siyang sponsor na budget ng DPWH, may evaluation silang ginagawa sa bawat proyekto. Hindi naman daw sukatan ng matagumpay na flood control ang kawalan ng baha. Kahit big economies in the world like Japan, na malaki ang buhos nila sa flood control, nagbabaha pa rin ho. Sa parehong pagdinig, kinuwestiyon din ang paggastos ng pondo ng DPWH para sa military projects. Binanggit na Gabriela Party List Congressman Aralene Brosas ang Balabac Military Runway sa Palawan. Bahagi ito ng TICAS program ng Department of National Defense at ng DPWH. Nasa 400 milyong piso na raw ang gastos rito mula 2019. Tingin ko po dapat tanggalan na ng budget yung TICAS program. Parang tinataktak nito, yung tinataktak natin ng pondo ng taong bayan para sa sobra-sobrang military spending na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ito ho'y convergence ito. So, ng mga ahensya ng gobyerno, kaya itong defense kasama din. Sa huli, lumusot sa plenaryo ang halos 700 bilyong pisong panukalang budget ng DPWH sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Matapos i-certify as urgent ang panukalang 2025 national budget, lumusot na sa Kamara ang pondo para sa ilan pang ahensya ng pamahalaan. Nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Lusot na sa Kamara ang panukalang 2025 budget ng Department of Transportation pero pinadefer ng mga mambabatas ang budget ng 2 attached agencies nito, ang Toll Regulatory Board at ang Maritime Industry Authority.
there are members who have serious issues with the marina, both in the majority and in the minority. There are also many members who have concerns with the TRB, the Toll Regulatory Board, and I think there are probably at least thousands or hundreds of thousands of motorists who will agree. Sunod na isinalang sa pagdinig ang budget ng Department of Environment and Natural Resources. Sinuyod ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang issue ng wind farm project sa Masungi Geo-Reserve. Ani Manuel, dapat matiyak na hindi nakasisira sa kalikasan ang mga ganitong proyekto. Paniniguro naman ng DENR na sa multiple use zone ang wind farm project at hindi pinapayagan sa kasalukuyan ang quarrying. We can submit to you a written report on the ongoing discussion. So, ibig sabihin, Madam Speaker, ang mas nangyayari pa talaga ay yun, sa forma po talaga ng written na komunikasyon. Pero as it seems, Madam Speaker, sa mga sagot po sa atin, kung yung physical po na pag-uusap or pulong, it seems na hindi pa po talaga iyon nangyayari. Sa huli, nakalusot din ang budget ng DENR. Binusisi rin kagabi ang higit 13 billion pesos na pondong hinihingi ng Commission on Audit. Magkano ba ang budget nila? 13.4 billion. Billion, okay. Yung NEP-approved. Yung proposed po is 14.087 billion. 13 billion, 16 na tao lang. Yung 60 po, nasa fraud audit lang. Ang total number of personnel po ng COA is 8,435. But may unfilled position sila na 4,848. Natanong tuloy ang COA kung bakit maraming bakanting pwesto sa kanilang tanggapan. Hinaing ng ahensya na aakit ang ibang mga certified public accountant sa mataas na sweldo abroad. Sinang-ayunan naman yan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at sinabing kailangang amyendahan ang Salary Standardization Law. Isa pa sa hiningi ng COA ang budget para sa digitization ng kanilang records. Hanggang 10 taon lang daw kasi ang limit ng kanilang storage. Mahalaga rin anila na mapadali ang paghugot ng datos na kailangan sa anumang investigasyon. Pero hindi sila napagbigyan ng kamera. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Lumagda na ng kasunduan ng Department of Justice at Integrated Bar of the Philippines kaugnay sa bagong rules pagdating sa preliminary investigation ng mga kaso. Sa ilalim ng pinirmahan nilang Memorandum of Agreement, nakasaad na trabaho ng DOJ ang pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings para timbangin kung pwedeng iangat sa korte ang mga isinampang reklamo. Yun nga lang, di gaya ng nakagawian, hindi na sapat na probable cause lang ang batayan para isampa ang reklamo sa korte. Dahil tinaas din ang standard of proof na ibig sabihin kailangan ay matibay rin ang mga ebidensya bago ihain sa korte ang kaso para mas malaki ang tsansang makonvict ang mga akusado. Malaking tulong daw ito para pagbutihin pa ng mga piskal at pulis ang kanilang trabaho sa pangangalap ng ebidensya. Mga kapatid, may bagong record si Luisa San Juan ng De La Salle Lady Archers at nagpakawala siya ng 10 3-pointers sa kanilang panalo kontra FU Lady Tamaraw. Nagtala ng 34 points si San Juan at natay ang 10 threes din ni Jeff Napa noong season 65. Pero hindi din masyado nag-focus ang Lady Archers sa kanyang feat at mas masaya daw siya na nakuha ng kupunan ang unang panalo nila this season. Hoping din siya na madala nila ang momentum sa mga susunod na laro. Mga kapatid, wagi ang TNT Tropang Giga kontra NLEX Road Warriors sa unang laro ng quarterfinals ng PBA Governors Cup 107-102. Pinangunahan sila ni Ronde Hollis Jefferson na nagpakawala ng 45 points, 10 rebounds, and 7 assists. Lumamang pa ang NLEX ng 13 points sa kalagitnaan ng second quarter pero kinayod ng TNT para kunin ang momentum. Dikitan pa sa dulo pero nakakuha sila ng crucial baskets galing kay Calvin Oftana para isecure na ang panalo. 1-0 para sa TNT sa best of 5 series.
Mag-uumpisa na din ang tapatan ng Rain or Shine Elasto Painters at Magnolia Hot Shots. Papasok ang Ross sa Best of 5 pagkatapos na dala-dala ang top seed ng Group B at may 7-3 win-loss record. Fourth naman ang Hot Shots sa Group A na 5-5. Ito magiging unang kita ng dalawang kupunan sa playoffs since 2021 kung saan nanalo ang Magnolia. Sa PBA pa rin tayo, naganap na kagabi ang awards night ng PBA Press Corps para sa mga notable players and teams ng nakaraang season. Na-recognize ang efforts ng ilang manlalaro na tuloy ang nagpapakita ng husay at tapang. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Pinarangalan ng PBA Press Corps ang ilang natatanging personalidad sa larangan ng basketball sa kanilang awards night sa Quezon City kagabi. Ginawaran ng Lifetime Achievement Award si PBA legend Robert Sonny Jaworski. Ang anak niyang si Pasig Vice Mayor Dodot Jaworski ang tumanggap ng award. Patuloy pa rin kasi ang recovery ng PBA legend sa isang rare blood disorder. Talagang tumatak yung pangalan ng Jaworski sa puso ng Pilipino. And that speaks for itself. The way he carried himself in the hard court, on and off the court actually, minahal siya ng tao. And I think that's really what's giving him the desire to get better. In attendance din ang Meralco coaching staff na nakakuha ng Baby Dalupan Coach of the Year Award. Ito ang unang pagkakataon na buong coaching staff ang nakatanggap ng nasabing award. Kasunod yan ng effort nila sa Philippine Cup kung saan naiuwi nila ang kauna-unahang championship ng franchise. It's a combined effort, right? So to me, showing each other respect, pressing the buttons, making sure we will debate, we will talk, we will find ways, but at the end of the day, we're backing each other up. Tumanggap naman ng Comeback Player of the Year Award sina Ian Sanggalang na naka-recover mula sa hyperthyroidism at LA Tenorio na lumaban sa sakit na cancer. This is just a testament of our katulad sample kami ni Ian, testament of our determination and commitment sa aming paglalaro ng basketball. Kagaya nga ng sinabi niya, it's not easy. It wasn't easy yung journey na pinagdaanan namin, but because of nandyan kayo lahat para pagdasal kami at suportahan kami. Nandito kami nakabalik at nakakuha pa ako ng award. So, thank you so much sa inyo lahat. Itinanghal namang Game of the Season ang tapatan ng Meralco Bolts at San Miguel Beermen sa PBA Philippine Cup Finals kung saan nagkampiyon ang Bolts. Nagbabalita mula sa frontline, Marky Bautista, News 5. Susunod, manufacturers ng sardinas at mga panadero humihiling ng taas presyo. At Lady Gaga may patikim sa kanyang upcoming new album. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Good news sa mga PhilHealth members. Simula 2025, sasagutin na raw ng PhilHealth ang gastos para sa salamin, wheelchair, walker at saklay ng mga miyembrong mangangailangan nito. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu. Mahigit isang dekada nang may problema sa mata ang senior citizen na si Vanji. Hindi lang daw ito masakit sa ulo, kundi sa bulsa rin, lalo't malaki ang nagagastos niya sa pagpapagawa ng bagong salamin tuwing tumataas ang kanyang grado. Isa lang po ang unang nagluluha, ngayon po dalawa na. So, ang mahal po ng pampatak sa mata. Tapos, yung mga eye drops, tatlo-tatlo po ang binibili ko yun. Tsaka po yung salamin ko, every year dapat iniiba or magpapagawa uli. Si Angelita naman, mahigit 2 dekada ng malabo ang paningin. Umaabot daw ng mahigit 3 hanggang 4,000 piso ang ginagastos niya sa pagpapapalit ng salamin. Katulad dito, kapapalit laang nito. 3 months pa lang to, nasa 400. Ka na daw nagpalit? Ay marami na akong beses kung pagpapalit lang. Pero panibago na naman, pataas na naman. Kaya magandang balita raw para kina Vanji at Angelita na simula 2025, sasagutin na ng PhilHealth ang pagpapagawa ng salamin.
Pasok na rin sa coverage ang wheelchair, walker at saklay sa mga miyembro nito. Ayon kay PhilHealth President Manny Ledesma, kabilang ang devices na ito sa pinakakailangan ng mga senior citizen at persons with disability. Paglilinaw naman ni PhilHealth Senior Vice President Dr. Israel Pargas, hindi lang para sa mga senior at PWD ang benepisyong ito, kundi para sa lahat ng PhilHealth members. Sa ngayon, inaaral pa nila kung magkano ang kabuuang coverage ng PhilHealth sa mga salamin, wheelchair, walker at saklay. Nag-aaralan natin paano natin ito maibibigay kasi syempre alam naman po natin ang PhilHealth is sanay po doon sa pagbabayad ng mga inpatient or confinement cases, but this time this will cover devices. Sa kaso ng mga salamin, titignan ng PhilHealth kung anong optical o pharmaceutical centers ang maaaring makipagtulungan sa kanila para maging official distributor. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Humihirit ng taas presyong manufacturers ng sardinas at mga panadero. Gate nila, tumataas na ang mga sangkap kaya kailangan na ring itaas ang presyo. Nasa Frontline balitang yan si Kari Cator. Sardinas. Isa yan sa mga takbuhan ng mga Pinoy pagdating sa abot kaya pero masarap na ulam. Si Jesusa matik daw na kumukuha ng sardinas tuwing nag-grocery. Hindi talaga mawawala yan kasi yun lang ang pagmasa kaysa ditong mga corned beef ang mahal. Pero paano na lang kung pati sardinas ay tumaas din ang presyo? Sana wag naman. Kasi kawawa naman yung mga mahihirap kagaya namin. 3 piso ang hinihirit na taas presyo ng Canned Sardines Association of the Philippines sa suggested retail price o SRP ng mga lata ng sardinas. Noong nakaraang taon pa raw nila yan hinihiling sa Department of Trade and Industry pero hindi pa rin sila napagbibigyan. Hindi nila inaksyonan yung request ng mga sardine manufacturers. Kaya nga kami nagre-reklamo na ang dami na nagkakanlulugi. Tatlong kumpanya na ang nag-stop o nag-suspend ng operation. Sa ngayon, naglalaro sa 13 hanggang halos 20 pesos ang SRP ng kada lata ng sardinas. Pero giit ng grupo, mas mahal na ang kanilang input costs. Bukod sa nagtaas na ang presyo ng isda, gasolina at mga lata, iniinda rin ng manufacturers ang ipinatupad na wage hike sa Metro Manila at ilang rehiyon nitong mga nagdaang buwan. Kaya naman kung hindi raw mapagbibigyan ang kanilang hirit, posibleng magsuspinde na ng operasyon ng ilang brand. Bukod sa sardinas, nagbabadya rin ang taas presyo sa Pinoy Tasty. 5 piso ang hinihiling na dagdag ng Philippine Baking Industry Group o PhilBaking sa kada balot. Nagmahal na raw kasi ang mga materyales para sa paggawa sa tinapay. Tiyempo pang papasok na tayo sa holiday season. Bakeries are affected. Not only bakeries, yung mga gumagawa ng tsokolate, yung local tsokolate o kung ang gumagawa ng pastries, apektado na ang panggagawa nila dahil ang kokwa, napakalaki ng itinaas. Sa ngayon, pumapalo sa higit 50 pesos ang kada balot ng Pinoy Tasty sa ilang supermarket. 45 pesos pataas naman ang Tasty sa mga bakery. Naunang sinabi ng DTI na patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ang hiling ng manufacturers. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Ilang araw bago ang September 30 deadline ng COMELEC, sinamantala ng ilan nating kapatid sa Maynila na makapagparehistro ngayong araw. Bukod sa COMELEC offices, nagdaraos din ngayon ng voter registration sa ilang piling malls. Bagay na sinamantala ng ilang senior citizen. Paalala, mga kapatid, ngayon ang huling araw ng online reactivation. Sa mga hindi aabot, maaari pa ring personal na magtungo sa mga registration site hanggang Lunes. Ayon sa COMELEC, mahigit 5 milyong new voter applications na ang kanilang natanggap nitong buwan pa lang ng Agosto. Malayo-layo pa sa target ng ahensya na 71 million new voters. Handa nang muling magpabilib si Vocal Supreme Katrina Velarde sa kanyang nalalapit na solo concert. Pero bago yan, nag-throwback muna si Katrina sa kanyang makulay na karera at love life. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Like a shooting star, I can go the distance. Going the distance.
Contestants nga naman talaga ang vocal supreme na si Katrina Velarde. In preparation kasi yan ang kanyang repertoire sa upcoming solo concert niya. Ang song choices niya rito, mga kantang pang-lalaki. Naghahanap ng challenge yan? Kakanta pa rin po ako ng mga ng originals ko. Hindi naman po mawawala yun. Pero yung most idea lang talaga ng concert is I'm singing men's songs, which excites me a lot. Sa bago niyang milestone na ito, napa-throwback naman si Katrina sa kanyang pagsabak sa mga dating TV shows tulad ng X Factor, Talentadong Pinoy at ang isa niya pang break na Trenderas. Si Katrina, taking pride rin naman sa kanyang humble beginnings bilang ang trending na si Suklay Diva noong 2013. The most natural way ng pagva-viral kasi walang effort ba, to be honest, wala talaga akong effort nung time na yun kasi kumanta lang naman talaga ako and I just uploaded it. Tapos yun na siya. For the first time, nag-open up na rin si Katrina patungkol sa namayapa niyang music producer husband na si Mike Shapiro na pumanaw noong 2021. Mas nakatulong yung mag-isa lang din talaga ako that time. After that din, nagtrabaho din ako agad. Kumbaga, finace ko din yung, hindi face your fear, finace ko yung pain. Nag-guest ako sa concert ni Troy. Pagkapasok ko pa lang ng venue, niyakapagad nila ako. So, syempre si Bading. Sa ngayon, happy na ulit sa love life si Katrina na nakahanap muli ng life partner na non-showbiz naman. Sa October 11 ang solo concert ni Katrina sa New Frontier Theater. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Para naman sa Blackpink stans, all set na para sa kanyang solo comeback si Jennie. Kasunod yan ng pagpirma niya sa American music label na Columbia Records. Kinumpirma rin yan ng agency ni Jennie na OA Entertainment. Sa ngayon, naghahanda na siya para sa i-release niyang bagong single next month. Bukod dito, inaabangan din ang comeback ng kanilang girl group sa 2025 na unang inanunsyo ng agency ng kanilang grupo na YG noong July. Pinoy Carrots, mag-ingay dahil magbabalik sa bansa ang K-pop supergroup na 17. Para naman yan sa kanilang Right Here Tour sa January. 2-day show yan sa Bulacan na gaganapin sa January 18 at 19 next year. Wala pa namang detalye sa eksaktong venue at bentahan ng ticket para rito. Bukod sa Pilipinas, nakatakda ring mag-perform ang grupo sa Singapore, Indonesia, Thailand at Korea. Last year lang nang mag-perform sa bansa ang 17 para sa kanilang follow tour. For next year, nauna naman ng i-anunsyo ng agency ng 17 na hindi muna makakasama sa tours si Jonghan dahil sa military service. Ganon din si June na magpo-focus sa career sa China. Mas pinalaki at mas pinabongga ang gagawing pasasalamat sa ating mga mahal na teacher para sa taunang gabay guro ng MVP Group of Companies. Sa isang event kanina, dumalo pa sina Songbird Regine Velasquez at Gabby Concepcion para sa ilang espesyal na anunsyo para sa gabay guro ngayong taon. Bukod sa isang masayang programa na gagawin sa newly renovated Meralco Theater, mamibigay rin ngayon ng 1 million in cash prize at bagong kotse para sa ilang masaswerteng guro. Gaganapin naman ang grand gathering sa linggo kasama pa ang ilang bituin tulad ni na Martin Rivera, Shasha Padilla, Sharon Cuneta at marami pang iba. May pa-Health and Wellness Fest din para sa mga teacher sa Inara Sports Arena sa October 6. Dapat healthy sila in all aspects, mind, physical, and everything else. So we really want to be able to complement what our teachers do because they're really key to national development. And why? At yan ang showbiz updates natin ngayong Wednesday. See you tomorrow. Ako po, si Maui David. Dating imbakan na naging tambakan ng basura at ngayon ay nag-transform na bilang museyong punong-puno ng aral ng kasaysayan. Yan ang kwento ng tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamatandang water reservoir sa buong mundo. Tama po. Ang El Deposito na dating nagpapadaloy ng tubig sa buong Kamaynilaan na matatagpuan po sa syudad ng San Juan, silipin pa natin. Nasa frontline ng balitang yan, si Nikki de Guzman.
mga kapatid na dito sa kailaliman ng San Juan City matatagpuan ang isa sa pinakamalaki at pinakamatanda na water reservoir sa buong mundo? Tara, i-explore natin ang El Deposito. Ano bang naging papel niya sa kasaysayan noon ng water reservoir, lalo na noong panahon nga ng mga Kastila? Ayun, so ito yung pinaka-imbakan ng tubig ng mga Kastila noong 19th century. So ito yung Bago pa man dumating ang dalawang malalaking water concessionaires sa Metro Manila, ang El Deposito ang nagsusupply ng tubig sa 300,000 residente sa Sampaloc, Quiapo, Santa Cruz at Binondo. Sa San Juan, piniling itayo ang water reservoir noong 1860s dahil ito ay mataas na lugar. 5 ektarya yung laki ng underground water reservoir na to. Kaya naman, hindi siya nagkaroon ng problemang supplyan ang buong Kamaynilaan noong panahon ng mga Kastila. Makikita pa nga rito ang ilan sa mga marka ng pangalan at petsa na iniwan ng mga dating sundalo na nagtago dito noong panahon ng digmaan. At sa ganda nito, hindi nyo aakalaing naging tambakan pa ito ng basura bago binuksan bilang History Museum ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP at lokal na pamahalaan ng San Juan. Ano bang mga changes na ginawa natin over the years? Una, itong walkway na tinatatayan natin ngayon. So naglagay kami ng walkway which is around 40 meters. We have to install new ventilations in order to keep the air flowing. Para hindi siya kulog. Para hindi kulog. Ang El Deposito ay matatagpuan sa ilalim ng Pinaglabanan Shrine. Sa itaas naman ng lumang water reservoir ay ang Museo El Deposito kung saan makikita ang iba't ibang artifacts. Una, ito yung mga nakita namin sa ilalim while rehabilitating the underground reservoir. This one are helmet liners. Unique to kasi itong helmet liner to, makikita mo dun sa likod, may mga nakasulat. Parang probably this is the name of the owner of the helmet. Nakita natin na ang daming nasusupply ni dating water reservoir na lugar sa Manila. Bakit nga ba hindi naman natin siya pwedeng ayusin na lang? Ngayon kasi malaki na yung population. Pangalawa is the condition of the reservoir. Due to the time na nangyari, because of the Second World War, may mga damages na rin. And then at the same time, hindi na siya at par with the international standards ng mga water reservoirs. Outdated na rin. Medyo outdated na rin. Sa mga nais bumisita sa El Deposito at malaman ng malalim nitong kasaysayan, libre ang entrance fee rito at maaaring bumisita mula Martes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Nikki De Guzman, News 5. Uy, bagong, wala ako. Kasi may iniisip ako ibang salita eh. Hindi, meron na yung bagong mapupuntahan. Discovery, that's the word. Ayun. Sa reservoir. Hindi natin alam ang El Deposito. Yes. Maganda pala yung ganyan, no? Nalalaman natin yung mga hindi natin pangkaraniwang, di ba? Napapakinggan ng mga balita. Tama-tama, pwede niyong gawin yan during Christmas season. Dahil mainit eh. 91 days na lang, mga kapatid. Pasko na! At yan, ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.